nito, okay, things you need to do, or rather, this is something you guys should consider doing if you're the type of person who likes to prepare in advance. Talagang in advance na pag-uusapan natin dito, in a way, preparing for your death. Okay? Specifically, kung gusto mong paghandaan yung di-divide ng iyong assets, pag-distribute ng iyong assets para masigurong mapupunta ito sa anak mo o kanino mang gusto mong iiwan ang iyong assets. No? Baka pwede rin pala natin pag-usapan, attorney, yung kung may utang din na maiiwan, ano? But anyway, okay, sige, yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating suking Attorney Jake Aguilar ng JCA Magandang Law araw po Office. ulit. Magandang araw Yan. na. Okay, wait, let me put up our title and of course, Attorney Jake's email down there. Ayan, preparing for your death, estate planning in Canada. And this episode is, naisip namin to because again, meron po nag-email sa atin requesting that we discuss this. Sinend ko na rin po ito kay Attorney Jake. Ito sabi niya, we'd like to request if you could interview an expert on must-do things for Canadian before they die so they can leave all their assets to their family. Ayan. Siyempre, ang expert na pinili ko dito, si Attorney Jake. Kung puntahan niyo yung kanyang website, kasama doon sa kanilang services talaga ang estate planning. So, I'm sure you have helped out many people address this concern, Jake. Yes po, marami na kaming nagawang wills at saka mga powers of attorney. Yeah. Tapos yes po, sagutin natin directly yung tanong na yun. Una, parang clickbait, must do, must visit places before you. Anyway, actually, yung sagot dyan, simple lang, yun, paggawa kayo ng will. Yun lang, kasi yung will, yun, doon nakalagay kung kanino mapupunta, yung mga napag-iwanan ninyo. Ibig sabihin, mga estate ninyo, estate assets ang tawag doon. Yung assets po kasi ng tao, pagka pumanaw na siya, magiging, ang tawag lang doon, estate. Nung taong namatay. So, yung will din talaga, yan, somehow medyo familiar tayo doon sa term. Although sa Philippines kasi, hindi uso yung paggawa ng will. Although pwede kayong gumawa ng will, pero meron kasi tayo doon parang nakasanayan na nakaugalian na. And somehow, it's more practical doon sa Philippines, yung tinatawag na extrajudicial settlement of estate. Mas mabilis yun kasi nga extrajudicial, hindi na dadaan sa court, wala ng probate. Kasi imaginein mo, di ba, kung dadaan ka pa ng probate sa Pilipinas, isang taon yun, di ba? Usually ganun eh. Di ba? I mean, we don't have to discuss that. Pero yung extrajudicial settlement, mas mabilis na proseso. And kaya nga, yun ang parang preferred choice doon sa Pilipinas. But here, kailangan mo ng will. Hindi naman dahil pinipilit ka or required ka ng batas, hindi naman. Pero very highly recommended siya. Kasi nandun na lahat ng instruction mo pag ikaw ay yun nga, pumanaw na. Otherwise kasi yan, mga tanong sa atin, additional question. Paano kung walang will, di ba? Well, ang tawag doon, intestate, kung anong sabi ng batas, basically. Ano bang batas nung ikaw ay namatay? Anong sabi ng batas? Pag ikaw namatay, kanino doon? Susundin mo yung kung ano nakalagay doon sa batas na yon. And usually naman, sa nearest of kin mo. So, pinakamalapit mong kamag-anak, starting with your spouse at saka yung mga children mo. And then, so somehow, yun naman din. Kaya lang, wala kang masyadong control, di ba, sa paghatian or what. Kung halimbawa, iba yung gusto mo na hatian o mas marami kay ganito, 50% sa kanya, yung dalawa, 25%, hindi mo siya magaganon eh. So, yun nga, susundin mo lang kung ano yung nakalagay sa batas. Pero kung meron kang will, maliwanag yun. Yun ang sundin natin kung ano yung nakalagay dun sa will mo. Okay. Oo nga, buti nabanggit mo yung difference sa Philippines, no? Hindi nga uso kasi magkaroon ng will doon. Siyempre, marami tayong kababayan, basta ina-assume na lang, kapag namatay yung, halimbawa, namatay yung magulang ko, sa akin tong bahay nila mapupunta dahil anak ko. Right. Kasi yan, if I may add, kasi sa atin napaka-common naman eh. Parang kanino kung ba ipapamana yung kung di sa asawa mo at sa mga anak mo. Parang, tsaka somehow nasa batas din yun eh. May tawag natin doon eh, forced heirs. Kasi galing tayo sa yung Spanish Civil Code and doon merong mga provision na somehow kailangan pamanahan mo yung anak mo at asawa mo. Hindi pwedeng hindi.
kung ayaw mo siyang pamanahan, meron ka pang parang i-disinherit mo pa siya. That's Oo. another process, may mga gano'n eh. Okay. So kumbaga puwersado yung kailangan sa asawa mo, sa anak mo. Dito sa Canada walang gano'n. Mhm. I mean, hindi ko alam kung ba't gano'n, but siyempre ibang kultura din ano. Pero puwede mong ipamana sa charity. Yung iba, Mhm. di ba minsan nasa news mga sa aso niya, pinamana, Mhm. mga gano'n, di ba? So, dito puwede yun, parang gano'n. I think, one concern sa mga nandito sa Canada, kasi ako 'no, nasabi ko nga 'to kay, Attorney Jake before we started recording. Di ko alam ba't lumalabas sa feed ko 'to. Siguro dahil yung asawa ko nagse-search kami minsan out of curiosity or may nagsabi yata sa asawa ko kasi na, "Alam niyo kailangan 'pag may bahay na kayo may will. Kung wala and if something happens to you," Ah, ang sabi, please, tell me if this is correct, parang puwedeng kunin ng gobyerno a portion of your house or mm, something like that. mm, Halos wala nang matitira para sa anak mo. Parang gano'n. Saan ba ano hmm. ba ibig sabihin nun? Please I enlighten me don't on. think naman yun nga, I don't know kung saan nanggaling yun. Wala naman akong alam na yan kukunin ng gobyerno. Naririnig-rinig ko Or din a yan. portion of it. Parang gano'n ba? Meron bang computation or is it taxes? Ano ba yun? Baka gano'n? Hindi eh. So, eto na lang. So, etong concept na to yan, Canadian ito. So, hindi tayo Hmm. familiar dito. Itong gusto kong i-discuss. So, pag meron kayong property, Mhm. and then mag-asawa kayo, so, in most cases naman, nakapangalan sa inyong dalawang mag-asawa, di ba? Mhm. And, meron ditong provision na ang tawag natin joint tenants. Okey. So yung concept na yan, Canadian lang yan or dito lang yan sa mga Commonwealth countries, wala sa Philippines. Ang ibig lang sabihin nun, kung joint tenants kayo dun sa property na yon, kung mamatay yung isa doon sa co-owner, yung share niya doon sa property mapupunta doon sa other co-owner. Okey. Regardless of kung anong relationship nila, basta mag-joint tenant sila, ganun ang mangyayari. Automatic mapupunta dun sa survivor na co-owner. And usually, ginagawa yun pag mag-asawa kayo kasi yun nga, usually ang intention mo naman mapunta sa asawa. So joint tenants. Ang advantage nun, hindi na kailangan ng probate yun. Automatic na yun eh. Hindi mo kailangan ng will. Mhm. Lesser din yung taxes, lesser din yung complexity. Parang ipoprove mo lang na wala na yung other co-owner by operation of law. Since joint tenants kami, sa akin na mapunta. So, i-transfer mo na sa akin. Napakadaling proseso. Mhm. You can imagine, compared nga sa Philippines, di ba, pag may namatay, ang hirap yan. Tagal bago mailipat. Yun nga, mga extrajudicial settlement of estate, Mhm. punta ka sa Register of Deeds, etc. Mahabang proseso. Ito, napakasimple lang. Parang proof of death, death certificate lang, and then plus yung provision na yun na nakalagay doon, yung nga, joint tenants kayo, automatic pwede na i-transfer sa iyo yung property. So, ibig Oh, sabihin, mabenta mo na, ma-dispose mo na kung anong gusto mong gawin sa property na yon. alright. Wala na masyadong complication. Okay. How does one get into how do you become one of the joint tenants? Kailangan ba married? Kailangan ba pangalan mo nandun sa titulo ng bahay? Paano ba yun? So, yeah, nasa titulo kayo, definitely, dapat co-owner kayo. Pero, Oh, yun lang, walang masyadong requirement na, hindi kayo kailangan married. Although, usually nga, ginagamit yun sa mag-asawa. mhm. Pero not necessarily. Pwedeng hindi kayo married, pwedeng stranger of each other lang kayo. Basta co-owner kayo and somehow, yun yung gusto nyo mangyari na, pag namatay yung isa sa atin, dun sa kung sino man yung buhay, parang winner take all, sabihin natin Oh, gano'n. So, alright. sasabihan nyo lang yung real estate lawyer nyo na yun ang gusto nyo. So, siya na ang mag-register nun Alright. as joint Okay. tenants. So again guys, it's a simple solution to this concern nung email sender natin is have a will. Okay, Mm. but when you craft a will, Jake, baka naman sabihin, "O sige, will ko na lang 'to, susulat ko. Ako mag-iwan ako ng sulat sa table ko." Yung I mga know, I ganyan, know. 'di ba? I mean, how do Maganda. you go about it? And are there things that need na ikaw bilang, Mm. abogado na you make sure that is in the will para very specific, very detailed, ano yung mga Right. hindi dapat nilang Right, kalimutan? right, right. So magandang pag-usapan niya yang mga tawag natin diyan holographic will, yung sulat Oh, kamay, oo, 'di ba? gano'n. Sa Pilipinas may ganyan din, inaral-aral pa namin yan. Kumbaga kasama yan sa mga exam pero yun nga hindi naman nagagamit sa totoo lang, eh. So anyway, valid naman siya somehow. Puwede siyang meron pa ngang kuwento niyan dito. Ito ano lang for ano lang, for discussion. Um, merong ano,
farmer daw noon. Sinulat niya yung will niya doon sa dugo niya. Valid ba yun? Mga ganun, ya? Ano? Kasi mamamatay na siya eh. May Oh my gosh. parang naipit yata siya ng tractor. I don't know the details. Pero mamamatay na siya, di ba? Na-stuck siya eh. So, may dugo-dugo siya. Alam niya mamamatay na siya. Wala siyang will. Gagawa ko ng will, sabi niya. Ang ginamit niya yung dugo niya. Ano Pangsulat. tas t-shirt niya? Saan niya Everything sinulat kaya? everything to ganito, ganyan. Oh, yon. Pang bar question, di ba? Valid ba yon? Oh my God. Yun yung debate doon. Pero anyway, extreme Oh, yun. Just okay. there. Pero somehow, yung holographic will, basta sulat kamay mo, pinirmahan mo, may date, etc. Somehow valid yon. Alright. Pero ginagamit lang yun sa mga ganong extreme cases na hindi ka makapunta sa lawyer, hindi ma-prepare. Kasi nga, ang daming controversy nun eh. Pag pinoprobate mo yun, di ba? Ang daming questions. Siya ba talaga nagsulat nun? O baka ibang tao nagsulat nun? May niya ba yan? O baka pinorge naman yan? So, ang daming controversy. So, para ma-avoid yun, it's better na yung it's well prepared. Pinaghandaan ni lawyer somehow, di ba? Tapos properly witness para mas lesser yung controversy. Later on, pag-renovate na siya. So, yeah, medyo complicated. Yes, pwede naman yung mga holographic will, pero hindi siya advisable. Especially kung kaya mo naman pumunta sa lawyer, better pumunta ka na. Meron din yung mga will kit, siguro naririnig yun sa Staples, parang gano'n, meron yun. Or order ka sa Amazon, di ba? Will kit, pirmahan mo na lang. Kung alam niyo yung ginagawa niyo, somehow pwede din. Pero in most cases, sa nakikita na, hindi rin nila alam kung anong ginagawa. So, gagawa sila ng will, in the end, parang hindi pala valid or parang hindi pala yun yung intention talaga nila. So, it's prone to error. So, best pa din, I would say, na punta kayo sa lawyer pa kung gusto nyo maging pulido yung will ninyo, di ba? Yeah. Okay. Kunyari, let's go to the perspective of the children who will inherit naman, ano? Pag ganyan ba, may babayaran ba ako para ma-formalize yung pagbigay sa akin o pagpapangalan sa akin ng bahay ng aking parents, parang gano'n, no? May fees ba yan? May government fees ba na kailangan babayaran? Actually, maganda yung question na yan, Ina. Kasi hindi nga rin to masyado napapag-usapan. So yung pag may will, ano nga ba yon? Valid na ba yon? O dadaling ko pa ba muna yon sa court bago maging valid yon? Di ba? Mga ganun. So anyway, ang dalawang, I would say, important provisions dun sa will is kung yung nga beneficiary. Kanino ba ito mapupunta? Parang ganun. Okay. Somehow, alam na natin yon. The other one kasi yung sino yung executor. Yun hindi tayo masyadong familiar sa ganun. But anyway, kung sino yung executor, siya yung mamamahala. At least in the meantime, siya yung katiwala ba? So, siya yung may power na mag-decide anong gagawin sa mga property, so on and so forth. And then, yun nga, valid na ba yun? Kahit hindi pa dumadaan sa court, yung tinatawag na probate. And by the way, what's probate? Di ba? Okay, sige, please. Yung probate, special process para yung will ma-evaluate properly executed ba siya in accordance with the law. Plus, ito pa yung isa. Yan na ba yung huli? Kasi diba, lagi natin naririnig, last will. Ano yung last? What does that mean? So, ibig sabihin, yun yung huling ginawang will. Kasi nga, kung gumawa ka ng will noon, so gumawa ka ng bago, syempre yung bago, yun na yung susundin. Yung last, yung huling ginawa mo dati, wala na yon. Alright. Kaya yung last will lang ang susundin natin. Yung mga previous will, wala na. Kaya last will ang tawag. But anyway, anyone looking at the will, makikita mo ba doon kung yun na nga ba yung last? You'll never know. So yung probate process somehow, it takes care of that. Na ma-determine na ito na talaga yung will. Parang yung court kasi, parang nagtatawag, sabihin natin ganun. I'm just making this up, pero just to explain it in a simpler way. Wala na bang will dyan? Wala na bang will dyan? May nag-a-apply dito. May sumunod pa ba dito? Parang gano'n. So somehow gano'n yung process nga para malaman kung valid ba talaga yung will. And then after that, pwede na mag-rely yung mga government official o mga bangko dun sa will na yon kasi dumaan na sa court. Alam na ng kung sino magagamit nun na hindi siya fraud, di ba? It was and so on. Alright. Pero yeah, but even without that, actually yung will na yon valid. So kung meron man gustong gumamit nun at somehow naniwala sila, pwede yun.
the executor can already act on it, kumbaga, even without probate. Oh, okay. Even without going to court. Kung merong somehow, if someone would rely on it, pwede naman. It's just that siyempre kasi minsan yung mga assets malalaking halaga, di ba? Let's say bahay, or let's say kung mga deposits man, sabihin natin mga thousands yung deposits. Siyempre si bangko, bago siya mag-rely doon, gusto niya nga makampante siya na yun na nga ba yung last will, tsaka hindi ba yan fraud? Baka naman fraud dyan. So, anyway, yun yung process ng probate. I see. Pero teka muna, Jake, hindi mo yata nasagot yung kung may kailangang bayaran. Yung yung bayaran. So, yung babayaran, yung probate. Yun lang, that's it. Tsaka may tax din doon, yung estate tax. So, depende sa value ng estate, may babayaran kang certain percentage. Estate administration tax ang tawag doon. Hindi naman siya ganun kamahal. But anyway, it's a tax. Babayaran nyo yun para ma-process siya. But other than that, wala na akong maisip na babayaran. So somehow nga, nai-skip yon, katulad ng na-mention natin kanina, yung mga joint tenancy. So na-skip yon. Hindi mo na kailangan ng ganong process. Talagay mo lang doon sa titulo ng bahay nyo, joint tenants kayo, that's it. So na-skip mo yung mga taxes. Okay. Also, nabanggit mo, no? Buti nabanggit mo pala. Your will can also include how you want your other assets to be distributed. Your cash in the banks. Pwede yun. If you have stocks, yan, you can also list it there. And anything. O ito, nabanggit ko nung intro, utang. Okay, may utang. Pwede ba, namamana din ba ang utang? Magandang tanong, Actually, marami tayong pwede pag-usapan dito. Pero simulan natin yan. So, utang, hindi siya napapamana. Or napapamana siya insofar lang as may pambayad. So, let's say just imagine na lang natin si Mr. A. May siya, may mga napag-iwanan siya. Siyempre, may ari-arian siya at may mga utang siya, halimbawa. Yung mga utang na yun, somehow, kailangan mong bayaran yon. Unless na covered siya ng insurance or whatever. Pero, in normal cases, babayaran mo siya. Out of the estate, out of the assets din na naiwan nung namatay. Pero ang tanong, what if mas malaki pa yung utang niya? Naipamabayaran niya ba yun? So, somehow, sabi niya, itong mga asset ko, lahat ng meron ako, papamana ko kay B. Nung nagkwentahan, teka lang, mas malaki pa pala yung utang ni A kaysa dun sa mga naiwanan niyang assets. So, si B na ba magbabayad nun kasi siya, sa kanya pinamana? Hindi naman. So, hindi niya kailangan bayad kasi hindi niya naman utang. Hindi naman utang ni B yun. At saka yun nga, hindi napapamana yung utang. Or sabihin natin, napapamana siya insofar as may pambayad. Pero pag nabayaran na, di wala na. Ito pala, speaking of, what if the parent or parents passed away, may bahay sila pero meron pang utang sa bangko yung bahay. Tapos walang, let's say, mortgage, life insurance or something. Walang ganun insurance. So yung mortgage na yon, andun pa din yon. So somehow magkakaroon ng tinatawag na refinancing. So dapat mag-apply sila somehow sa another lender or another bank para sila na mag-continue ng mortgage. Kasi nga wala namang insurance. Kaya yung iba, minamarapat nilang mag-insurance. Para pag namatay man, ayun, bayad na, wala nang problema. Pero siyempre, consider na may premium yun, may bayad yun. Consider niyo yung premium. Okay. Ano pa ba? Did we miss anything? So guys, will, alam mo, nako-confuse ako dahil nga sa social media, Jake, talaga. Ang dami mga sinasabi, hindi lang will. Sabi ko, I think I mentioned pala to you earlier, merong sinasabi na ang bahay mo, ilagay mo sa isang, ano nga ba yung term? Living trust. Ano ba yung, if you're familiar with it too, or briefly mo na lang i-explain. I didn't hear that from you as opposed to yung nga iba sinasabi, lagay mo sa living trust para talaga mapupunta rin daw sa anak mo. Ano ba yun? Sa totoo lang, when someone talks about that, hindi rin ako clear kung anong gusto nilang sabihin Kasi depende yan sa ano ba yung intention mo yun. Okay, put it in a living trust. What's your intention? Anong gusto mong gawin doon sa living trust na yun? Ano ba yung objective? So I have to inquire further. All right. So, kung ang ano mo lang, ang intention mo mapunta sa mga anak,
pag wala ka na, ano? Pero pwede, yun nga, pwede naman diretso na eh. Like sa Will will. na lang talaga. Will na lang talaga. Diretso na sa mga anak. Pag namatay ako, sa mga anak ko. So, hindi pa ba enough yun? Like, ano pa yung gusto mo na mangyari like in the interim? Minsan ganito, ito yung scenario. Kasi yung mga bata, hindi pa naman nila kailangan pag namatay yung isa doon sa mag-asawa. Usually, mas kailangan ng other spouse, di ba? Kasi tumatanda na sila and then hindi na sila masyado makapag ano ng income nila, makapag-generate ng income. So, in the meantime, maganda na sa kanila muna mapunta yung asset na yon. Pero ultimately, ang kahihinatnan nun, pag wala na pareho yung mag-asawa, sa mga bata, sa Nice. mga anak. So, pwede namang ilagay yun dun sa will na gano'n na sa asawa muna, but if pag wala na sila pareho, pag wala na yung mag-asawa, din sa mga anak, so pwede yung ilagay dun. All right. I think yung iniiwas, I'm not sure guys, baka din yung ilagay nyo na lang sa comment section kung ako po ay mali. Pero I think yung goal nung paglagay sa living trust is to avoid the probate fees. I think. But anyway, o sige, if you have anything to add that, or meron ka ba? Ayan. Probate Tama ba fees. yun? I'm just thinking din kasi kung okay ba yung ganun nga na ilalagay mo sa trust. Pwede kasi para bang doon sa trust kasi walang actual transfer ng yung ownership eh. So somehow hindi magti-trigger eh. Pero sa akin lang it adds additional layer of complexity na it might not be what you actually want. All And right. marami rin akong clients actually na yan ang siguro nga nag-research din sila sa internet tapos nakita nila ano ba to, attorney? Gusto ko to. Maganda Oo, po yan eh. uso ba? Pero yun nga, tinatanong ko rin sila, ano ba yung gusto mo din talaga? Hindi ba natin magagawa yung gusto mo through this? So in the end naman, yun nga, yung simple, yung pinakamaganda din para sa kanila. I don't know, eto may naalala lang ako, Ina, if you want to. Yung mga tanong din kasi minsan, paano yung mga property ko sa Philippines? Kasama ba yun? Ay, oo nga, tama, Gawa okay. ko ng, nasa Ontario tayo. O magagawa ko dito ng will sa Canada. Yung mga property ko sa Philippines, kasama ba yan? Yes, ang sagot, kasama. Isang will lang actually covers all your assets anywhere in the world, of course, including in the Philippines. So, kasama yon. Pero yun nga, ang tanong din, valid ba to sa dito ko ginawa sa Ontario? Paano natin to magiging valid sa Philippines? Yung rule at least is pag valid siya dito, somehow, i-consider na rin siyang valid doon sa Philippines. But of course, hindi siya guarantee. And then, kailangan mo pa rin ipadaan doon sa Pilipinas, sa court, para ma-recognize siya sa mga. And then again, pag dumatay sa court, yan, another cause for delay. And then yung iba, pwede rin naman gumawa ng isang will para sa Pilipinas, isang will para sa Canada. Pwede rin yun, pero yun. As you can imagine, complicated din yun, dalawa yung will mo. Pero yes, nagagawa yung ganun. Okay. Ito na lang, last na lang to end our episode, no? Alright. Some might say, yung will, hindi ko muna iisipin yan, bata-bata ko pa eh. Ganyan, ano? Anong advice mo sa mga yan? Ano ba to? As soon as you can, once you get your mortgage, meron ka na ba dapat? Kailan ba ang right time? Mabuti din at nasabi mo yan kasi isa common problem din sa atin. Lalo na sa ating mga Pilipino nga kasi as I say, hindi tayo sanay na magawa ng will. So parang, hey, bata pa naman ako. Parang, tsaka na natin intindihin yan. Matagal pa naman ako who knows, di ba? Sino man sa atin nakakaalam kung kailan tayo, alam mo yun. Mahirap man pag-usapan or di ba, parang nakakatakot, morbid kasi pag-usapan mo yung sarili mong pagkamatay, di ba? Pero it's best na gawin nyo na habang malino pa yung pag-iisip nyo, habang say, may panahon pa kayo. Kasi isipin nyo na lang kung gagawin nyo yan tapos nasa ospital. Yeah. Mas unang-una, napakamahal nun. Kasi pupuntahan pa kayo ng lawyer eh. Di ba? Oo. Mahal ang singil nun. Definitely. Napakamahal. Plus kayo, imbis na iniisip nyo yung pagpapagaling nyo or something else, iniisip nyo yung will nyo. Di ba? Parang, yung pa ba yung iisipin mo? Gawin mo na yan ngayon. Ganun din naman gagawin mo rin naman yan at some point eh. Pero gawin mo na ngayon. Anyway, wala naman expiry yan.
common question din. Mag-expire Yun. ba ito, attorney? Kailan ko ito i-renew? So, Ah, in most cases, hindi mo naman siya kailangang i-renew. Wala namang expiry yan. Pero you alright. have to review every now and then para at least ma-ensure na yun pa rin ba yung gusto mo, applicable pa rin ba yan. Pero yan, gawin mo na kasi hindi naman yan mag-expire. Yeah. So, yun lang. Okay. Oh, there you have it, no? Sa ating email sender. I hope that answers your question and others pa, no? Na nag-iisip din ito. Thank you so much. As Salamat din. always, Attorney Jake Aguilar. Again, his email is down there at the bottom if you wanna consult with him or ask him anything. Siya po mismo ang nagmamanage ng email na yan. Okay, so we will end this episode here, guys. Maraming salamat. Again, guys, mag-email lang kayo sa akin on whatever concerns you have about, life here in Canada, and I will try my best to help you out. Okay? So we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you, Jake. Maraming Bye! salamat.